Nagsisimula ang ating kwento sa isang lalaki na nakulong sa kalawakan sa loob ng 80,000 taon at ito ay nakawala. Makikita nating ang bida na nagtataka na sa loob ng 80,000 taon pagkakakulong sa kalawakan ay nakalaya na ito at napasabi, sa wakas malaya na ako. At agad itong pumunta sa malawak na lupain upang maghanap ng isang katawang aakma sa kanya, upang makapaghigantay sa diwata na nagkulong sa kanya sa kalawakan sa loob ng 80,000 years. Pamunta naman tayo sa isang lalaki na binubugbog ng isang unggoy, at sinabing, Yang Chen, ikaw ay isang katulong lang, paano ka nang ahas na nakawan ang babaeng kasama ko? Hindi ka dapat kumilos ng walang ingat at bulag. Nagsalita naman ang babaeng unggoy. Kapatid na unggoy, ay kapatid na lingsipin mo siya ng maayos. Tinapon ko tong basura, pero hinaras niya ako. Sinabi naman ng lalaking unggoy na wag nang mag-alala, wala nang mananakit sa'yo pagtapos maging babae ko. Nakita naman ito ng lalaking bida, napaisip ito liling mukhang mayamang bata. Dapat maganda ang pamilya nito. Pero ang ugali nito ay pangit kasing pangit ng kanyang muka. Mabuti, magsisimula akong maghigantay gamit siya. Ha, I'm back. Nagsalita ang unggoy itong siling. Itong basura ay malapit ng mamatay, tara na. Napamura naman ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na aalis agad itong kupol ay ling pala. What the fuck? Hinto-hinto, ayaw kong pumunta sa katawang malapit ng mamatay. What the hell? Agad naman itong tiningnan itong si Yang Chen na nakadapa. Napasabi na lang ang bida sa kanyang isip na. Muntik na siyang sumanib sa taong malapit ng mamatay. Pero nahanggan ito at tumamba kay Yang Chen na nakadapa dahil sa pagbubugbog ng unggoy ay ling. At biglang pumasok sa katawan ni Yang Chen ang bida natin mula ngayon na si Yang Chen na ang bida natin. Makikita naman ang mga chismosa na nagkwekwentuhan tungkol sa lalaking nakadapa na ito pala ang ating bida. Ang tatay ng lalaking yan ay nagpretrabaho sa pamilyang Li. Si Yang Chen ay hindi niya alam ang nakakataas sa mundo, at naglakas pang nakawan ang babae ng nakakatandang anak ng pamilyang Li. May nagsabi pa na itong si Yao Zhou ay maswerte dahil sa pagiging babae ng matandang anak ng pamilyang Li. Yao Zhou pala ang pangalan ng babaeng unggoy kaya tatawagan na natin ito sa pangalan niya hahaha. Pagpapatuloy bigla na lang napasigaw ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na naging si Yang Chen na siya. At agad naman nagulat ang dalawang unggoy dahil hindi sila makapaniwala na nabuhay pa ang ating bida na napatanong na lang sila na. Paano pa siya nakatayo? Binugbog ko siya hanggang malapit na siya mamatay, pero bakit pa siya nakatayo? Agad namang nagalit ng husto ang unggoy ay ling pala napasabi na. Parang hindi pa sapat ang pagtaturo ko sa iyo ng leksyon. Lakas naman ng loob mo na inisin ako. At agad naman itong sinugod ang ating bida. Agad naman naghanda ang ating bida sa pag-atake ng unggoy ay Li at sinabi ng bida na. Ang lakas naman ng topak mong unggoy ka ay bata ka, nadiktahan kung ano ang dapat kong gawin. 80,000 taon ko na ito plinaplano. Sabukan mo ta. At nagbangga naman ang pang-atake ng bida at unggoy ay ling. At napa-atras naman ang dalawa sa lakas ng impact ng sagupaan ng dalawa. Agad naman umatake ang ating bida habang hindi pa nakahanda ang unggoy ay ling. Dahil dun napatalsik ang unggoy. Nagugulat naman ang mga chismosa. At makikita naman natin itong unggoy na galit dahil sa paglaban ng bida sa kanya at sinabing. Ikaw na maliit na bata, wala kang respeto sa nakakatanda. Hindi ko matatawag ang sarili ko liling kung hindi kita matatalo. At sinabi ng ating bida na, talunin ako. Kung kaya mo, ikaw ay mahina lang. Agad naman binawi ng bida ang sinabi nang makita niya ang hinahanda ng unggoy na pag-atake na napapasabi na lang na. Hindi ako'y masyadong mahina. Sinabi ng unggoy ay, papatayin kita. Napapaisip na lang ang ating bida na itong ataking ito ay mamamatay ako, dahil masyadong mahina ang nasa niban ng bida ay napapatulala na lang ang ating bida. At bigla na lang may kamay na hamarang sa pag-atake ng unggoy. Nagulat naman ang bida at ang unggoy kung sino ang hamarang sa pag-atake ng bida. Tinawag itong lingyo ng unggoy, at tinanong naman ito ng unggoy kung gusto mo bang protektahan ang bida. At makikita naman natin ang magandang babae na sinabing, si Yang Chen ay aking kaklase, dahil nakita ko siya ay responsibilidad kung protektahan ang aking kaklase, kung hindi ka takot sa school rules, maaari mo itong sabukan.
Wala na lang nagawa ang unggoy na pasabi na lang na, ikaw. At ito ay napatalikod na lang habang tinawag ang bida at sinabi na hintayin ito. Sa susunod na pagkakataon, kailangan mong pagbayadan ito. At tuluyan nang umalis ang dalawang unggoy. At nagtanong naman itong si Yao Zhou kay Li. Darling, hahayaan mo na lang ba na makaalis siya? Sinabi ng unggoy na, huwag kang mag-alala, itong katulong ay pupunta sa pagpupulong ng aming pamilya mamaya, dun ko siya papahirapan. Lumipat naman tayo sa babaeng tumulong sa ating bida na makikita ang hita nitong makinis at nakinang-kinang pa, at tinawag ang ating bida. Oy, sana ako na lang ang bida, ha 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 ha. Makikita naman ang ating bida na nakatulala sa magandang babae na napasabi na lang ng wow habang napapatulo ang luha ay dugo sa kanyang ilong sa nakikita nito. At tinanong naman ni Ling Yuyu ang ating bida. Okay ka lang ba? Sinabi naman ng bida na gusto niya ang pink kaya agad niyang tinakluban ang sinasabi ng bida na pink. At bigla na lang nagkasaltik ang ating bida na nagpanggap na nawalan ng malay. Hay, loko kang bida ka, daig mo pa ang nanonood ah. At may nakita naman si Ling Yuyu na dalawang lalaki na tinawag niya ito at pinalapit sa kanya at sinabing, kayo na ang bahala sa bida. At sinabi ng dalawa na walang problema. Makikita naman natin itong si Ling Yuyu na sumasakit ang ulo dahil sa ating bida na sinasabi na ang 18 taon na may class na warrior, na pinakamahina at pinakamababa sa loob ng buong kolehiyo. Sinabi pang simple lang ang maging guro pero mas mahirap maging class monitor. At damako naman tayo sa ating bida na binubuhat ng dalawang lalaki na lumalaki na lang ang tenga sa pakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa, na hindi naman pinakita kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. At napasabi na lang ang ating bida na, ako si Emperor Shang Chen, na kinukutya ako sa pagiging mahinang ninaalang. At bigla na lang bumangon ang ating bida at sinabing, parang gusto kong palakasin ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Agad tumakbo ang ating bida na napapasabi na lang ang dalawang lalaki na. Itong lalaking ito ay nagpapanggap lang pala na nahimatay. At makikita naman natin ang bida na naglalakad sa kahabaan ng mga tindahan ng gamot. Sinabi ngayon ay ang kapangyarihan ko ay masyadong mahina, kailangan ko munang maghanap ng elixir. Makikita naman itong mabilis na tumatakbo. Tumitingin at bumibili sa mga nadadaanan niya mga tindahan. Makikita naman natin ang bida na tapos na sa pamimili ng kailangan niya, na sinabing lahat ng kanyang kailangan ay nakuha niya na. Makikita naman natin na malapit ng lumubog ang araw kaya kailangan ng umuwi sa bahay, agad naman umuwi ang bida na makikita ang kanilang bahay. Na agad itong pumasok at nakikitang naglilinis pa ang kanyang ama na sinabi ng bida na, I'm back. Sinabi naman ng kanyang ama na huminto muna dahil maalikabok, dinagdag niya pa na, pupunta tayo sa hapunan ngayong gabi, inimbitahan tayo ni Mr. Liu mula sa Alchemy Guild. Agad naman naglakad ang ating bida at sinabing okay, tawagin mo na lang ako kung aalis na, pupunta pa ako para magsanay. Na agad naman nang pumasok sa bahay na iniwan ang kanyang ama na napapatanong na ano ang iinsayuhin niya. Sa loob ng bahay, nang makapasok, agad namang nilock ng bida ang pinto upang walang makakita ng gagawin niya. Agad namang binuksan ng bida ang dala niyang bag na naglalaman ng iba't ibang halamang gamot. Makikita naman dito ang iba't ibang halamang gamot katulad ng Dragon Heart Grass, Ice Heart Snow Lotus, Ground Fungus. Na sobrang ordinaryo lang pero sapat na. Agad namang umupo ang ating bida at nagsimula ng i-absorb ang mga halamang gamot. Na makikita ang mga asol na apoy na pumapalibot sa kanya, na nagulat ang ating bida na pagtanto na nagkaroon siya ng fire spirit. Na napangiti na lang ang ating bida na napapasabing noon, kayang takpan ng aking espiritual na apoy ang buong kagubatan, ngunit ngayon ay ganito na at sinabing. Kalimutan ito, mahalagang pinuhin sa lalong madaling panahon. Agad niya namang pinagsama-sama ang natitirang halamang gamot gamit ang asol na apoy, nagulat ang ating bida na nakumpleto ang pagsasama ng mga halamang gamot.